Ako po si Charmaine. Avid listener niyo po since November 2023. Una ko po kayong napakinggan sa podcast ninyo sa Spotify noong naghahanap ako ng horror stories na pwedeng mapakinggan habang nagtatrabaho ako. Mahilig po kasi talaga ako sa mga horror contents. At simula nung na-discover ko po yung podcast ninyo, palagi na po akong nakikinig habang nagtatrabaho, kumakain at naglilinis ng bahay. Dahil po sa dalas kong makinig sa inyo, nung matapos ko nang mapakinggan yung mga stories nyo sa Spotify, lumipat naman po ako sa YouTube. At dahil din po sa akin, yung ibang mga katrabaho ko sa call center nakikinig na rin po sa inyo para magising at hindi boring habang nagtatrabaho. Non-voice po kasi yung account ko nun. Chat at emails lang po ang hinahandle namin, kaya pinapayagan kaming makinig habang nagtatrabaho. Anyway, ang haba na po ng intro. Pasensya na po. Isang malaking karangalan lang siguro kung mapapasama itong kwento ko na to sa mga mababasa ninyo. Bale, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay about po sa mga karanasan ng ate ko. Hango po ito sa mga karanasan niya habang siya ay binabangungot at sa nakita niya noong siya ay bata pa. At itong 4 na kwento na ito ang talagang mga kwento na tumatak sa akin. Lumaki po kami sa Pateros, Metro Manila. Sa bahay po ng lolo at lola namin sa father side. Isang buong bahay po yun nung mga bata pa lang sila papa. At may mga kwarto-kwarto doon para po sa kanilang 7 magkakapatid. Pero nung mamatay ang lolo ko, at dala na rin siguro sa pagkaluma ng bahay, ipinarenovate nila yung bahay na yon. Hinati sa 5 pinto para sa magkakapatid na nakatira dito sa Manila. Isa po doon sa 5 pinto na yon ay para po sa pamilya ng papa ko. Growing up po, wala namang espesyal na kakayahan ng ate ko. Pero lagi naming nakukwento sa isa't isa na malakas ang pakiramdam namin. Pero hindi kami nakakakita ng multo o kung anumang mga elemento. Pero nang dahil sa mga bangungot ni ate, sa tingin ko mas naging sensitive siya sa mga bagay na hindi nakikita o nararanasan ng ibang tao. Simulan ko na po ang kwento. Explain ko lang po muna yung bahay namin noon. Bale, up and down po yun. Pero yung baba namin, may space doon na para sa sala. Pero dahil nire-renovate pa ang bahay ng panahon na yon, madumi pa ron at tanging CR lang ang nagagamit namin doon sa baba. Pag umakyat ka sa 2nd floor, nandun ang kusina, sala at kwarto namin na nahahati lang sa manipis na plywood. Hindi siya ganun kalakihan kasi konting lakad mo lang, mararating mo agad yung mga parte ng bahay na gusto mong puntahan. Ang kwento sa akin ng ate ko ay bata pa daw siya noon, mga 5 or 6 years old siya. Nung una siyang makakita ng bagay na hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon. Kung multo o elemento ba yung nakita niya. Nanonood daw sila ni Papa ng TV sa sala. Maya-maya, nagsabi si Papa na matulog na daw sila dahil inaantok na daw siya. Pero si ate, ayaw pang matulog kasi hindi pa raw siya inaantok. Nainis na lang daw nun si Papa sa kakaaya sa kanya na matulog na. Pero ayaw pa rin ni ate, kaya iniwan na siya ni Papang mag-isa sa sala. At pumasok na ito sa kwarto. Nung makaramdam na ng antok, pinatay na ni ate yung TV. Naglakad na siya papunta sa kwarto namin. At dahil tulog na nga kaming lahat, sanay kaming pinapatay ang ilaw sa buong bahay. Pero dahil kabisado naman na ni ate ang daan papunta sa kwarto namin, hindi niya naalintana ang maglakad sa dilim. Ang tanging bukas na ilaw na lang noon yung ilaw sa altar na ginawa ni Mama sa itaas ng kwarto namin. Yung ilaw na yon yung maliit na bulb na kulay dilaw na akala mo ay kandila pero electric pala. Kasamang nakalagay doon yung crucifix, malaking rosary at picture ng mukha ni Mama Mary at Papa Jesus. Pagbukas ni ate ng pinto ng kwarto namin, napatigil siya dahil may nakita siyang isang babae. Hindi daw niya kilala
Pero nakasuot daw ito ng itim. Hindi niya makita ang katawan nito dahil sa dilim ng kwarto namin. Pero naaaninag niya na babae ito dahil sa konting liwanag na nanggagaling sa ilaw sa altar ni Mama. Nakapwesto kasi ito ng patagilid. Habang pinagmamasdan niya ng mabuti yung babae, paunti-unti ay naaaninag niya ang pwesto nito. At nakita niyang nakaluhod yung babae. Magkadikit yung dalawang kamay na para bang nagdarasal. At sa kanya na-realize na itsurang madre daw ito. Kinabahan daw siya nun dahil wala naman kaming madre na kamag-anak. At wala rin kaming bisita nung araw na yon na maaaring makitulog sa bahay namin. Nagtago daw siya sa gilid ng pintuan ng kwarto namin. Sinimulan niyang tawagin sina Mama at Papa pero hindi siya nito nadidinig. Kinatok na rin niya ang dingding nun pero wala talaga. Walang sumasagot sa kanya. Hanggang sa tignan niya ulit yung madreng nakaluhod sa gilid ng kama namin. Unti-unti raw itong lumingon sa gawin niya at doon ay nagkatitigan sila. Doon na nakita ng maayos ni ate yung itsura nito. Nakasuot daw talaga ito ng pangmadre na dress na all black. Tapos may puting damit na nakalitaw sa ulo at dibdib nito. Wala raw reaksyon ng mukha ng madre. Basta nakatingin lang daw ito sa kanya. Hanggang sa mapansin ni ate na hindi raw tulad sa ibang madre ay wala raw itong suot na kwintas na may krus sa dulo. Bumalik ang tingin ni ate sa mukha ng madre. At bigla raw nagtaas baba ang magkabilang kilay nito. At pinandilatan pa siya ng mata. Pero wala pa rin daw reaksyon ng mukha. Doon na daw nagpanik si ate. Kinalabog niya na yung dingding ng kwarto namin gamit ang dalawa niyang kamay habang nagsisisigaw at umiiyak. Tawag siya ng tawag kay Mama at Papa at sinasabing matutulog na daw siya kaya kunin na siya nila Mama. Pero wala pa rin nakakarinig sa kanya. Hanggang sa magising na lang daw siya kinabukasan na nasa ilalim na siya ng upuan malapit sa kwarto namin. Ikinuwento niya raw yon kay Mama at Papa pero hindi daw sila naniwala. Kaya daw hindi niya na lang din yun inisip pa. Simula noon, hindi niya na rin nakita pa yung madre na yon hanggang sa lumaki na kami. Itong sunod na kwento ay parehas na po kaming college ni ate. Kami lang ang nasa bahay nung panahon na yon kasi sila Mama at Papa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang guardian namin that time ay ang tita namin na bunsong kapatid ni Papa. Nasa kabilang bahay lang namin ang bahay ni tita, kaya kaming magkapatid lang talaga ang nakatira sa bahay namin. Mula nang maging teenager si ate, dito na siya nagsimulang bangungutin at madalas niya itong maranasan. Alam ko to kasi lagi kaming tabi sa pagtulog at palagi ko rin siyang ginigising tuwing binabangungot siya nun. Sa sobrang dalas nga ng bangungot niya, minsan kahit ginising ko na siya, pagbalik niya sa pagtulog, ilang minuto lang, babangungutin siya ulit. Kaya naman ang ginagawa ko, pag ginising ko na siya, kakausapin ko siya nun. Tapos itatanong ko kung gising na ba siya. Sasagot siya sa akin ng oo, pero nakasarado lang ang bibig. Isang gabi habang nakahiga kami, hindi ako mapalagay nun. Palipat-lipat ako ng pwesto, pero nakapikit ako. Nasa dulo ako ng kama nakahiga at si ate nasa kabilang part naman. Katabi niya ang dingding. Pag humarap ako sa side ni ate, feeling ko parang may nakatingin sa amin ni ate mula sa sulok ng kwarto namin. Kaya tumitihaya na lang ako. Maya-maya, parang may naririnig ako na bumubulong sa kaliwang tenga ko kung saang side nakahiga si ate ko. Nilingon ko siya. Nakatagilid si ate at nakaharap sa akin pero nakapikit naman. Kaya hindi ko na lang pinapansin dahil ang nasa isip ko tulog siya. Kinabukasan noon paggising namin, napansin ko na parang puyat si ate. Kaya tinanong ko kung anong nangyari sa kanya.
at ikinuwento naman niya ang nangyari sa kanya kagabi. Sabi niya, habang nakahiga kami, hindi daw siya mapalagay, gaya ko. Pero nakapikit lang daw siya nun. Nung tumagilid siya at humarap sa akin, doon na daw siya may naramdaman na malamig sa likod niya hanggang sa batok at ulo niya. Pero yung lower part daw ng katawan niya ay normal naman ang temperatura. Bigla daw siyang kinabahan nun dahil parang iba na raw yung pakiramdam niya. Kaya nagsimula na siyang magdasal ng tahimik sa isip niya. Pero habang nagdarasal siya, lalo lang lumalamig ang likod niya, batok at ulo niya. Kaya nagdasal na siya gamit ang kanyang bibig. Ibinubulong niya na yung dinadasal niya. Pero mas lalo lang daw lumalamig na parang masakit na daw sa likod yung lamig. Para daw bang nagagalit ang kung sino mang nagpapalamig sa likod niya. Maya-maya pa, nararamdaman niya na parang lumalaki daw ang ulo niya. Nagtataasan ang mga balahibo niya sa batok at braso. Kaya sinambit niya na daw ang mga katagang, "In Jesus' name, umalis ka sa pamamahay na to." Hindi daw agad nawala yung lamig, pero parang nabawasan. Inantay ni ate na mawala yung lamig na yon kasi hindi siya makatulog kahit gustong-gusto niya nang matulog. Pagsapit ng 6:00 ng umaga, kung saan sumisikat na ang araw at kita na rin ang liwanag sa bintana namin, saka daw niya naramdaman na unti-unti nang nawawala ang lamig sa likod niya. Hanggang sa nawala na nga ito, doon pa lang daw siya nagsimulang makatulog. Sinabi ko rin sa kanya yung naranasan ko nung gabi, na hindi agad ako nakatulog kasi hindi ako mapalagay. Naisip namin na baka iisa lang yung nilalang na nanggugulo sa amin kagabi. Yung pakiramdam kong nakatingin sa amin at yung gumagawa nun kay ate. Itong huling dalawang kwento ko ay naranasan ni ate sa bago naming bahay. Lumipat po kasi kami ng bahay. Dahil lumipat na at nakapagpagawa na ng bahay ang bunsong kapatid ni Papa, na siya nga pong naging guardian namin noon. Pero sa pateros pa rin po ito. 3 stories po ang ipinatayo ng tita ko at sa amin yung buong 3rd floor. Akala ko, since nasa 20s na kaming magkapatid noon, ay matitigil na ang bangungot ni ate. Pero mali pala ako. 2 na ang kwarto sa bagong bahay namin. Ang isang kwarto ay para kay mama at papa at ang isang kwarto naman ay para sa aming magkapatid. Nakahiga kami ng ate ko sa double deck. Siya sa taas at ako naman sa baba. Madaling araw na ito pero hindi pa ako inaantok noon. At dahil sanay kaming matulog na patay ang ilaw, madilim sa kwarto namin. Ang ilaw lang na nakabukas noon ay galing sa lamp ko para makapagbasa pa ako at makatulog din si ate. Habang nagbabasa ko, narinig ko na naman ang ungol ni ate. At dahil nga rin sanay na ako sa mga bangungot niya, parang hindi na big deal sa akin pag nagganto siya. Ginigising ko na lang siya noon at pinapaalalahanan na tumagilid siya para hindi siya bangungutin. Sabi kasi, babangungutin ka daw talaga kapag nakatihaya ka. Kaya pinapatagilid ko siya lagi. Pagkatapos kong itanong sa kanya kung gising na ba siya at sumagot siya ng usual na oo na hindi nakasara ang bibig, ay saka ko palang ibinabalik ang atensyon ko sa pagbabasa. Maya-maya, narinig ko ulit ang ungol ni ate. This time, nagsasalita na siya. Parang feeling ko that time sinusubukan niyang sabihin ng salitang mama. Pero hindi niya magawang sabihin ng diretso. Kaya itinulak ko yung foam ng kama niya sa itaas ko. Sabay gising ko sa kanya at sinabing nananaginip na naman siya. Ilang beses kong itinulak yung kama niya pero hindi siya agad nagising. At habang ginigising ko siya, papalakas ng papalakas ang pagtawag niya kay mama. Kaya bumangon na ulit ako mula sa kama ko. Tumayo ako para abutin at yugyugin ang braso niya
para magising na siya. Kinabukasan nun paggising namin, tinanong ko siya kung anong napanaginipan niya. Kinabahan kasi ako nun dahil hindi siya agad nagising tulad ng dati. Ang kwento sa akin ni ate, nagising daw siya nun sa kwarto namin. Madilim daw, pero sa dulo ng kama niya sa may paanan namin, merong malamlam na liwanag na alam niyang galing sa lamp ko. At alam niyang gising pa ako kasi naririnig pa daw niya akong tumatawa ng tahimik. Akala nga din daw niya ay gising na siya kasi nakikita at napapansin niya na ang paligid ay katulad naman noong bago pa siya pumikit at natulog. Pero pakiramdam daw niya ay parang tulog pa rin talaga siya dahil kinakabahan siya. Tapos bigla niyang naramdaman na hindi daw siya makagalaw. Medyo nagpanik siya kasi hindi daw siya makapaniwala nun na nararanasan niya ang sleep paralysis ng mga oras na yon. Sinubukan daw niyang igalaw ang mga daliri niya sa kamay at paa pero hindi niya kaya. Wala daw siyang makita na kahit ano pero mabigat ang pakiramdam niya sa buong kwarto namin. Maya-maya, bigla na daw siyang nagising at pagmulat niya ay nakita niya yung same senaryo na nakita niya sa panaginip niya bago siya ma-sleep paralysis. Na madilim ang kwarto at yung malamlam na ilaw na nanggagaling sa lampara ko. Narinig din daw niya nung tanungin ko siya kung gising na ba siya, kaya sumagot siya ng oo. Nakatulog lang daw siya pagkatapos ulit nun. Pero maya-maya lang, nagising siya sa same senaryo ulit. Madilim ang buong kwarto at meron lang ilaw doon sa may paanan niya. Pero this time daw, may nakita daw siyang anino ng kamay at braso ng lalaki na merong mahahabang kuko. Nagmumula daw ito sa baba at napunta ang refleksyon ng kamay sa kisame ng kwarto namin. Na para bang inangat din ng ilaw sa baba para mapunta doon sa kisame yung anino. Nanlaki ang mga mata ni ate. Nagsimula na siyang kabahan. Parang braso daw kasi ng ibang nilalang yon o baka ng isang demonyo na hindi niya talaga maintindihan. Alam niyang nananaginip siya nun kaya pinipilit niyang gisingin ang sarili niya hanggang sa sumisigaw na siya ng mama dahil sa takot. Buti na lang daw at niyugyug ko siya para magising. Itong huling kwento ko po ay ang huling kwento din ng ate ko sa akin about sa bangungot niya. Nangyari po ito nito lang 2019. May asawa na po nito ang ate ko pero dito po sila nakatira sa bahay namin. Yung dating kwarto nila mama at papa, yun na ang naging kwarto nilang mag-asawa. Kaya hiwalay na po kami ng tinutulugan ni ate. Aware naman po ang asawa niya na madalas siyang binabangungot dahil naikukwento na sa kanya ni ate. Siyempre ako din nagkukwento sa kanya. Pero nasaksihan niya talaga ito noong magkasama na sila sa iisang bahay. Ang kwento sa akin ni ate, napanaginipan niya na natutulog silang mag-asawa at bigla siyang nagising. Meron daw parang kumakaluskos sa ilalim ng kama nila. Bahagya siyang bumangon at sumilip sa gilid ng kama para tignan kung ano yon. Dahil nasa dulo naman siya ng kama nakapwesto. Pero bigla siyang nagtaka kung bakit siya na ang nakapwesto sa dulo. Samantalang ang pwesto niya talaga katabi niya yung pader at ang asawa niya ang nasa dulo ng kama. Maya-maya daw, narinig daw niya ulit yung kaluskos sa ilalim ng kama nila. Naupo na daw siya nito at pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang box ng sapatos nila sa ilalim ng kama na unti-unting umuusog palabas. Tinitigan lang daw niya ito pero nagsimula na ding lumakas ang tibok ng puso niya dahil pakiramdam niya may mali sa nangyayari. Bigla daw bumukas yung box ng sapatos at doon ay may nakita siyang kamay. Kulubot ang itsura ng balat nito at mahahaba ang mga kuko. Marumi rin ang itsura. Maya-maya pa, nagulat siya nang biglang lumabas ang muka ng isang matandang babae na kulukulubot ang balat sa muka. Marumi rin ang itsura nito
Nanlaki ang mga mata ni ate nang makilala niya ang matandang babae na yon. Mukha iyon ng tita namin, isa sa mga nakatatandang kapatid ni Papa. Iniabot daw nito ang kamay niya kay ate. Sabay sabing, "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Natakot si ate sa nakita niya, kaya siya nagsisigaw. Maya-maya pa ay nagising na siya at nakita niya ang asawa niyang nag-aalala sa kanya. Kasi ang lakas-lakas na daw ng ungol ni ate at matagal na daw siyang ginigising nito. Kinaumagahan, lahat kami ay nagulat nang marinig ang isang masamang balita. Patay na daw ang tita Eva namin. Hindi niya po tunay na pangalan. Ang kwento ni Tita Clara, hindi niya rin po tunay na pangalan. Kumatok daw siya sa bahay nila Tita Eva, pero hindi ito sumasagot. Ang akala niya ay tulog pa raw ito, kaya naman umalis na muna siya. Pasado 10:00 na ng umaga nang bumalik siya sa bahay nila Tita Eva. Pero wala pa rin daw sumasagot sa kanya. Doon na daw siya kinabahan. Kaya tinawag niya na ang anak niyang lalaki na si Kuya Don para daw sirain na ang pinto ng bahay ni tita. Kadalasan po kasi pagsapit ng 10 a.m., makikita na namin yan si Tita Eva na naglalakad-lakad. Pero ayun nga, pasado 10:00 na ay hindi pa rin ito lumalabas sa bahay niya. Nang makapasok na sila sa bahay ni Tita Eva, pag-akyat nila sa taas, nabungaran nila itong nakahandusay na sa sahig at wala ng buhay. Hawak ang oxygen mask ng nebulizer niya. Wala nang usok na lumalabas sa mask. At ang nebulizer machine, umaandar pa rin pero ubos na ang gamot sa loob nito. Medyo matigas na rin daw ang katawan ni Tita Eva. Pero iniayos pa rin ito ni Kuya Don at inihiga sa kama niya. Tinanggal ang oxygen mask sa kamay nito at saka iniayos ang pwesto ng kamay. Buti nga raw at naiayos niya pa ang katawan ni tita bago ito tuluyang tumigas. Sabi ni Tita Clara, siguro daw ay madaling araw inatake si Tita Eva ng hika niya at hindi nakahingi ng tulong dahil tulog pa silang lahat sa kabilang bahay. Habang ikinukwento yon ni Tita Clara, ay naiyak na lang kami, lalo na si ate. Tapos ay bigla niyang ikinuwento yung napanaginipan niya. Dahil sa panaginip niya, nakita niya si Tita Eva at nanghihingi ito ng tulong. Sabi ni Tita Clara, baka daw nung time na napanaginipan ni ate si Tita Eva ay buhay pa ito at kasalukuyang inaatake ng hika niya. Madaling araw kasi siyang ginising noon ng asawa niya mula sa bangungot niya. Nakaramdam ng konting inis at panghihinayang sa sarili si ate. Kasi kung alam lang niya na pangitain pala yon, sana daw ay napuntahan niya si Tita Eva at baka raw hindi ito namatay. Sabi naman ni Mama, baka daw yun na talaga ang itinakdang panahon at oras na mamamaalam sa amin si Tita, kaya ito nangyari. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko. Sana po ay nagustuhan ng mga kapwa ko kirara ang kwentong ibinahagi ko. At sana din po, maisama ito sa mga susunod na upload ni Boss Kira. Salamat po at mag-iingat po tayong lahat. God bless po. Sana po ay huwag nating kalimutang magdasal bago matulog. Hello Sir Kira, tawagin mo na lang akong Selena. Bagong listener nyo lang po. Gusto ko lang i-share itong karanasan ko na noong nakaraang taon pa nangyari. May minute akong kaibigan na magpapagawa ng wedding invitation. Tawagin na lang natin siyang Jaja. Since matagal na kaming hindi nagkikita, ay napagpasyahan naming lumabas na lang at mag-coffee.
Nauna akong dumating noon sa meeting place namin. Nakahanap din naman agad ako ng magandang pwesto. Parking yung view ko. Habang hinihintay ko ang order ko at ang friend ko, nag-start na akong magtrabaho sa tablet ko. Ilang minuto din ang lumipas noon nung biglang may kumatok sa glass wall sa gilid ko. At nung tignan ko nga, matandang babae ang nandoon. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Since hindi ko naman alam kung may sinasabi ba siya o wala, hindi ko na lang sana papansinin. Pero nakita ko na rin noon si Jaja, kaya nakalimutan ko agad yung matanda. Pag upo pa lang ni Jaja sa harap ko, ay sabay na ding dumating yung order ko. As usual, nagtsikahan muna kami. Tapos maya-maya, napansin ko agad yung mukha niya na parang hindi siya komportable. So tinanong ko siya kung bakit at kung anong nangyayari sa kanya. Tumingin muna siya sa labas bago niya ibinalik ang tingin niya sa akin. Kaya naman napalingon din ako sa tinignan niya. At nagulat ako na nandoon pa pala yung matandang babae. Nagkatinginan ulit kami. And for the second time, nginitian niya ulit ako. Tapos gumagalaw yung bibig niya na para siyang may sinasabi. Pero hindi ko naman nadidinig at lalong hindi ko naiintindihan. So ibinalik ko na lang ang tingin ko kay Jaja nung bigla siyang magsalita. Na kanina pa daw doon ang matanda na yon, pagdating pa daw niya. At kanina pa daw yon nakatingin lang sa akin. Sabi ko nga, nakita ko na din yon. At akala ko nga umalis na nung dumating siya. Kasi ako, nandoon yun sa tapat ko nung una. Yun pala, pumwesto lang sa likod ko kaya hindi ko na nakita. Sabi ko na lang, wag niya na lang pansinin. Magsasalita na sana ako ulit nun. Nung mabagal na maglakad ang matanda sa gilid namin, kaya napatingin ulit ako doon. May sinasabi na naman siya noon. Pero syempre, hindi ko nga nadidinig at naiintindihan. Kaya hindi ko na lang din sana ulit papansinin. Pero nung nawala na sa paningin ko yung matandang babae, parang bigla akong nanlamig. Dito na nagsimula yung kakaibang pakiramdam ko. Bigla akong nanlamig. Bumigat ang ulo ko. At nakaramdam ako ng pagkahilo. Inilabas ko agad yung white flower na dala ko. Palagi akong may dalang white flower o inhaler kapag umaalis ako. Kasi hiluhin talaga ako sa biyahe o kapag sobrang init ng panahon. Kaya naman hindi ko pa naisipan ng kakaiba yung nangyayari sa akin noon. Nag-alala naman si Jaja sa akin. Sabi niya agad na baka daw yung matanda yung may gawa noon. Gusto ko mang matawa sa sinabi niya, hindi ko magawa. Kasi syempre ano namang kinalaman ng matanda sa hilo ko. Sinabi ko naman na okay lang ako. Inilabas ko na rin yung Bonamine na dala ko at saka ako ininom. Kasi medyo umiinit na din ang dibdib ko nun na para ba akong masusuka. Sa sobrang sama na ng pakiramdam ko nun, napapapikit na lang ako at nakaramdam ng paglalaway. Alam ko na nito na magsusuka ako kaya mabilis akong naglakad pa CR. Hindi ko alam na tumawag na pala nun si Jaja sa fiancé niya at nagpapasundo. Hindi ko alam kung gaano katagal pero nasundo naman kami agad at inihatid nila ako sa bahay namin. Pagpasok ko sa kwarto ko, doon na ako nagsimulang magsuka ng malala. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa paligid ko kasi umiikot na talaga ang paningin ko noon. Ikinuwento na lang sa akin nila mama na sinabihan daw sila ni Jaja na pakuluan ang damit na suot ko. Hindi ko na nga din alam noon na pinalitan ako ni mama at Jaja ng damit. Pagkatapos noon, pinakuluan daw nila yung damit ko. At pagkatapos nilang gawin yon, nakita na lang daw nila ako na nakatulog na. Mukha naman na daw akong okay. Kaya nagpaalam na din agad si Jaja kay mama. Kinabukasan nung okay na ang pakiramdam ko, nag-message agad ako kay Jaja. Humingi ako ng pasensya sa kanya kasi hindi namin napag-usapan yung wedding invitation niya. Sabi naman niya, okay lang. Tapos noon, nag-start na siyang magkwento. Natama daw talaga ang hinala niya doon sa matandang babae.
na meron daw yung ginagawang hindi maganda sa akin. Panay daw kasi ang bulong nito habang nakatingin sa likod ko. Wala naman akong masabi. Hindi naman kasi ako maalam sa ganun. Pero after nun, iwas na talaga ako sa mga namamalimos o kaya yung mga badyaw. So far, hindi naman na ulit nangyari sa akin yun. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana mabasa nyo. Salamat po. Nangyari ito noong college pa ako. Around 2014 o 2015. Tawagin mo na lang akong Nel. Isa akong avid fan. Listener from Calapan City, Oriental, Mindoro. Pero originally, taga Calawag, Quezon talaga ako. Dahil nag-aaral ako sa Calapan noon, kinailangan kong maghanap ng matitirhan. Nakakita kami ng apartment malapit sa palengke ng Calapan. Medyo eskinita yung daan papasok. Luma na yung bahay, up and down. Sa taas nakatira ang may-ari at kami naman ay sa baba. 6 kaming magkakaibigan na nagsama-sama doon. Isang bintana lang ang meron sa salas, tapos halos kulong na ang buong unit. Masikip at medyo madilim. Pero bilang estudyante, sapat na yon para sa amin. Ang mahalaga ay may matutulugan at malapit sa school. Pero sa tuwing papasok pa lang ng apartment, may kakaiba na kaming nararamdaman. Para bang may bigat sa hangin. Yung tipong hindi mo maipaliwanag pero ramdam mo talaga. Binabaliwala lang namin yon. Sanay naman ang mga estudyanteng magtiis. Tuwing Biyernes, habi na naming magkakaibigan na manood ng movie pagkatapos ng klase. Nauso noon yung mga Indian movies, lalo na yung kay Amir Khan. So nagmarathon kami. Patay ang ilaw sa kwarto para mas madama ang pelikula. Pero bukas ang ilaw sa sala. Mahigit 1 oras na kaming nanonood noon nang may mapansin kaming kakaiba. May anino. Sa labas ng pintuan ng kwarto, merong anino na pabalik-balik. Hindi malinaw pero halatang may gumagalaw. Nagkatinginan kami. Isa-isa naming binilang ang bawat isa sa loob ng kwarto. Kumpleto naman kaming 6. Sabi ng isa sa amin, baka wala lang yon. Ayaw naming masira ang momentum ng panonood namin. Siguro mga 30 minutes ang lumipas. Bumalik ang anino. Tapos may kumatok. Siguro dahil na rin intense yung pinapanood namin, nagulat at napasigaw kami. Isa pa, alam naming walang ibang tao sa loob. Naka-double lock yung main door at kumpleto kami sa loob ng kwarto. Walang dahilan para may kumatok. Kaya nakaramdam na kami ng takot at kaba. Naglakas loob kaming magsalita. Sinabi naming may armas kami at marami kami sa loob. Kahit alam namin sa sarili namin na posibleng hindi naman tao ang kaharap namin. Kailangan naming magpakita ng tapang. Ilang minuto pa ang lumipas. Tahimik. Nagdesisyon kaming lumabas ng kwarto at tignan. Wala kaming kung anumang nadatnan doon. Walang tao. Walang bakas na kahit ano. Tahimik ang salas. Tahimik ang buong apartment. Pero hindi doon natatapos. May mga pagkakataon na bigla na lang nagbubukas ang gasol kahit wala namang gumagamit nito. May mga towel na nawawala habang naliligo kami. At minsan pa sa ilalim ng hagdan, may naririnig kaming parang umiiyak na baby. Doon na kami nagdesisyon. Hindi na ito simpleng guni-guni o takot lang sa dilim.
Kaya lumipat na kami ng tirahan. Ngayon ay may kanya-kanya na kaming buhay at trabaho. Matagal na ang mga pangyayaring yun. Pero malinaw pa rin sa alaala ko ang bawat detalye. Ang bigat ng hangin doon at ang anino sa pinto. Ang mga katok sa gitna ng gabi. Minsan naiisip ko na baka may mga lugar talagang may mga kwento bago pa man tayo dumating. At minsan kahit gaano kakatapang, may mga bagay na hindi mo kailangang patunayan. Kailangan mo lang iwan. Nangyari itong kwento ko habang pauwi ako galing sa trabaho. Tawagin mo na lang akong Hazel, Sir Kira. High school ako nang magsimula akong maging ilag sa mga tao. Pero hindi naman yung OA na iwas ha. Mga bandang tanghali hanggang hapon, hindi ako masyadong namamansin yan. Ang bilis ko kasing mabalis o yung tinatawag na usog. Madalas akong tamaan nun nung high school ako. Kaya ang daming beses talaga akong uma-absent nun. Lalo na kapag ang pasok namin ay panghapon. Half day lang naman kami sa school, Sir Kira. Kaya may panghapon at may pangumaga. Fast forward. Nitong pauwi na ako galing sa trabaho ang pinakamalalang usog na na-experience ko. Ang akala ko nga talaga nun, mamamatay na ako sa sobrang sama. Bago pa ako mag-out nun sa trabaho, masakit na din talaga ang ulo ko. Pumipintig ang bumbunan ko sa sobrang sakit. Na kahit ininuman ko na ng gamot ay hindi mawala-wala. Nakaupo ako sa may terminal ng jeep. Nakapila habang naghihintay. Nakayukyuk ako sa bag ko na nakalagay sa lap ko. Nung maramdaman ko na may kumalabit sa braso ko, una kong naisip na yung barker yon. Kaya tinignan ko. Babaeng pulubi yung nandoon. Dala-dala niya yung anak o kapatid niya. Medyo bata pa kasi yung babae, kaya hindi ko sigurado. Basta may buhat-buhat siya ng bata. Nanlilimos siya. Pero dahil nga masakit ang ulo ko nun, hindi ko siya pinansin. Bumalik lang ulit ako sa pagyuko ko sa bag ko. Mas hinigpitan ko din yung pagyakap ko sa bag. Kasi baka magnanakaw din pala. Hindi siya agad umalis nun. Alam ko kasi mabaho siya hindi pa rin nawawala ang mabahong amoy nun. Maya-maya, nagulat ako nang sipain niya ang paa ko. Hindi ko siya pinapansin kasi nakakaramdam na rin talaga ako ng hilo nun. Buti na lang yung barker doon pinaalis na yung batang pulubi. Saka ako tinawag para sumakay na sa jeep. Doon ako sa tabi ng driver pumwesto. Nagbayad ako ng pamasahe para sa 2 tao. Para masolo ko lang yung harap. Kasi naglalaway na talaga ako nun. At alam ko na malaki ang chance na magsuka talaga ako sa jeep. Nakayuko pa din ako nun, nakayakap sa bag ko. Pero may hawak din akong plastic. Nanlalamig na ako nun at butil-butil ang pawis ko sa noo. Yung driver, tinanong ako kung kaya ko pa daw ba. Tumango lang ako. Hindi ko na maintindihan yung nararamdaman ko nun. Mabuti na lang talaga, mahaba na din ang pila nun. Kaya hindi na kami naghintay pa ng pasahero para makapuno. Napigilan ko namang magsuka sa jeep. Pero hindi na ako umabot sa bahay. Doon pa lang sa waiting shed malapit sa amin, nagsuka na ako ng nagsuka. Nakilala na lang din ako ng isang kapitbahay, kaya tinulungan niya akong makauwi sa amin. Kahit suka ko ng malala nung gabing yun. Hanggang sa maubos ko na lahat ng pwede kong mailabas. Nilagnat din ako nun. At kahit tulog ako, nagigising ako sa hilo at magsusuka ako ng malapot na laway. Kinabukasan lang, dinala na ako sa ospital para ma-check up. Nagstay lang ako doon maghapon hanggang matapos ko yung gamot. Tapos pinauwi na din ako kinagabihan. Pero balik na naman talaga. Lahat ng kinain ko, isinuka ko lang din.
Yung lagnat ko bumalik din nung madaling araw. Hanggang kinabukasan, ipinatawag na ni Papa yung magtatawas na kakilala nila. Hinilot ako at ang sabi nga nausog daw ako. Noon ko naalala yung babaeng pulubi. Kaya sinabi ko sa nagtatawa sa akin kung sino yung pwedeng nakabalis sa akin. Binigyan niya ako ng langis noon na may halong kung ano-ano sa loob ng bote. Hipan ko daw yun. Tapos ipahid ko daw sa sikmura ko. Tapos meron din siyang ihinampas-hampas sa likod ko na hindi ko naman nakita kasi nakapikit lang ako nun sa sobrang hilo ko. Unti-unti akong nakaramdam ng ginhawa hanggang sa maging okay na talaga ako. Ewan ko ba dun sa magtatawas na yon, bigla niyang sinabi sa akin na kapag daw nabalis o nausog ka na, ay may chance na kaya mo na ding makausog ng iba. Naaalala ko agad na madalas na akong mabalis noon. Tapos yun na nga yung masasabi kong malala dahil ilang araw din akong pinahirapan. Sa inis ko, kahit hindi ako sure, hindi talaga ako kumain bago umuwi. At kapag nakikita ko yung babaeng pulubi na yon, lagi ko siyang tinititigan ng masama. Hindi ko lang alam kung nabalis ko ba siya o ano. Pero at least, sinubukan ko. Dagdag ko na lang din po, Sir Kira. Hindi man palagi. Pero napapacheck up ako ng parents ko kada mababalis o mauusog ako. Kaya alam kong wala akong sakit na kung ano. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana mabasa niyo po ito. Kahit na walang kinalaman sa mga multo o paranormal. Salamat po. Hello, Sir Kira. Kwento ko lang itong karanasan ko nung minsang magbakasyon kami sa isang beach resort. Tawagin mo na lang pala akong Daryl. Bago lang yung resort na yon, or parang bagong renovate lang, kaya maganda at mukhang bago pa ang karamihan doon. Medyo malayo kami sa beachfront dahil madami na rin ang tao nung dumating kami, pero okay lang naman. 4 kaming magkakasama. 2-story yung kubo namin. Open space yung baba. Ang nandoon lang ay yung kitchen at yung dining. Sa taas yung kwarto at yung CR. Gabi na nung mag-akyatan kami. Siguro nasa mga 10 PM na nun. Nagbabad lang kami sa pool area. Napasarap kasi kaming 4 lang ang nandun. Tapos malapit lang din yun sa kubo namin. Nag-una-una din kaming pumasok nun. Tapos mula doon sa balcony, tatawag lang yung umakyat kapag tapos na siyang mag-shower. Ako yung pangatlong umakyat. Yung dalawa, nakatambay lang sa kwarto. Nung matapos na ako, dumiretso agad ako sa balcony para tawagin na yung huling maliligo. Since madilim na nun, silhouette na lang talaga niya yung nakita ko. Naglalangoy pa nga siya noon nung tawagin ko siya. Pero sumagot din naman siya ng okay. Kaya pumasok na din agad ako sa kwarto matapos nun. Pero laking gulat ko nung makita ko siyang nakaupo din sa kama kasama yung dalawang nauna. Natatawa sila at tinatanong kung sino daw yung tinatawag ko sa labas. Natawa nga din muna ako bago ko ma-realize na sumagot pa ng okay yung tinawag ko sa pool. At boses mismo yun ni Danny. Sinabi ko yun sa kanila. Pare-pareho kaming natigilan kasi nadinig din pala nila. At hindi din nila may pagkakaila na hawig nga ng boses ni Danny yung sumagot sa akin. Pero sabi na lang ni Danny na baka kaboses lang daw niya at sinakyan na lang yung pagtawag ko. Hindi ako convinced nun pero yun na lang din ang inisip ko. Mabilis akong nakatulog nito since ako yung nag-drive nung papunta. Nagising ako bago mag-alas 5 dahil nakaramdam ako na naiihi ako. Tinatamad pa nga akong bumangon nun kaya nagpigil-pigil pa ako. Pero nagising lalo ang diwa ko nung makarinig ako ng may kumakanta.
Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero malapit lang sa amin. Tumayo ako nun at isa-isa kong nilapitan ng mga kaibigan kong natutulog pa. Pinapakinggan ko sila isa-isa, pero wala. Tinignan ko din yung mga cellphone namin. Wala din namang nagpe-play na kung ano. So hindi ko na lang pinansin nung hindi ko talaga makita. Lumabas ako ng kwarto. Nagbukas ako ng pinto. Pero nawala din naman yung kumakanta. Kaya naman binaliwala ko na lang talaga. Mabilis kong tinapos ang pagsi-CR ko. Saka ako bumalik sa higaan kasi antok na antok pa talaga ako nun. Nung magising ako kinabukasan ng umaga, naabutan ko silang nagtatanungan kung nadinig daw ba nila yung kumakanta. Sumabat ako nun. Sabi ko nadinig ko. Pero nitong umaga na. Sabat ni Dan, ang creepy daw. Kasi sa loob daw talaga ng kwarto namin nadidinig yung kumakanta na yun. Kaya nakataklob siya ng kumot. Nagising pa nga daw siya nung bumangon ako. Sabi pa nung dalawa, nadinig nga daw nila yun at ang lapit-lapit daw. Kaya sure sila na nasa loob daw talaga yung kumakanta. Sabi ko naman, wala naman akong nakita. Lumabas pa nga ako at nag-CR. Pero sabi ko, nawala yung kumakanta pagbukas ko ng pinto. Ang inisip na lang namin nun ay baka sa kabilang kubo lang. Nagising na ng tuluyan ang utak ko nun. Kaya nag-ayos na kami para makaligo pa sa dagat. Kasi hanggang alas 12 lang kami doon. Alas 11 nang magsimula na kaming mag-ayos ng mga gamit namin at ilagay yon sa kotse. Pababa ako ng hagdan nun nung tawagin ako ni Danny mula sa taas. Nagpapatulong. Sumagot naman ako ng wait lang kasi dala-dala ko nga yung ibang mga gamit at bag ko nun. Pagbaba ko ng gamit ko sa dining table, mabilis din akong umakyat sa taas. Pagbukas ko ng pinto, malamig na hangin lang ang sumalubong sa akin. Walang Danny sa loob. Walang kahit na sino. Mabilis kong isinara yung pinto at bumaba na. Doon, nakita ko silang tatlo na pabalik galing sa kotse. Tinulungan na nila ako nun sa gamit ko. Habang nasa biyahe kami, ikinuwento ko yung huling nangyari sa kubo namin. At talagang tindig ang balahibo ko nun. Sabi ko pa, imposibleng magkamali ako. Dahil dinig na dinig kong boses talaga ni Dana yung tumawag sa akin. Napagkasundoan naming dumaan muna sa simbahan para makapagsimba at maipagdasal ang kung anumang nilalang yung gumagaya kay Danny. At syempre, gabay na din para makauwi kami ng ligtas. Nakauwi naman kami ng maayos, Sir Kira. Pero hindi namin makakalimutan ang mga naranasan namin sa kubo na yon.